Malapit sa Land of Redeco, narinig ni Sasuke ang dalawang babae na nagkukwento tungkol sa singsing ng kasal. Naalala niya na may ganong kaugalian pala doon. Nagpadala siya ng mensaherong lawin para palawakin ang paghahanap niya ng balita tungkol kay Code. Bumalik siya sa Land of Redeco, ang unang balik niya mula nang magkasakit si Naruto ilang taon na ang nakaraan. Noon, ikinwento ni Kurama kay Naruto na ang Sage of Six Paths ay nagkaroon din ng parehong sakit. Nang tingnan nila ang mga lumang tala, nalaman nila na gumaling ang Sage habang bumibisita sa Astronomy Research Institute sa Land of Redeco. Si Kakashi ang ipinadala para mag-imbestiga dahil walang maayos na ugnayan ng Land of Fire at Redeco. Delikado ang sitwasyon dahil gutom ang bansa at ang Prime Minister ang namuno matapos mamatay ang hari. Ginawa ng Prime Minister si Kakashi na tagapagturo ng Prinsipe Nanara. Ginamit ni Kakashi ang pagkakataon para maghanap ng mga lumang tala. Problema lang, hindi marunong bumasa at sumulat ang prinsipe. Kaya kinailangan muna siyang turuan ni Kakashi, parang balik kinder mode. Nagdesisyon si Sasuke na mag-imbestiga mag-isa. Masyadong mahina si Naruto para pigilan siya. Palihim siyang pumasok sa institute bilang bilanggo dahil ang lugar ay naging kulungan na ngayon. Doon niya hinanap ang mga tala kung paano gumaling ang Sage. Ipinakilala si Sasuke sa mga kasama niya sa selda. Nalaman niya ang mga pangalan at mga parusa nila. May ibang preso na nanggulo at umatake sa kanya, pero depensa lang ang ginawa ni Sasuke. May dalawang bantay na gustong parusahan siya, pero sinabi ng direktor na si Zanshuro na depensa lang lahat ang ginawa ni Sasuke. Pinayuhan siya ni Zanshuro na huwag masyadong magpakaepal. May isang preso na sinubukang tumakas habang magulo ang lahat pero pinatay siya ni Meno. Pinanood ng mga preso habang nilalamon ni Meno ang kawawang preso. Habang nagtatrabaho ang mga preso sa araw, nag-iikot naman si Meno na parang scary pet ng kulungan. Sa gabi, nasa selda si Sasuke. Una ay ayaw niyang sumali sa sugal, iniisip niya si Meno. Pero nagbago ang isip niya at naisip na mas okay humingi ng pabor. Gumamit siya ng ninjutsu sa dice kaya panalo siya agad. Ang gusto niya kapalit ay guluhin ni Gigi ang mga bantay kapag nag-iikot sila para makapaghalongkat siya ng mga papeles. Ayaw sana ni Gigi, pero umalis na si Sasuke. Kailangan niya ng kalayaan para hanapin ang mga tala tungkol sa Sage at sagabal si Meno. Iniisip ni Sasuke na si Meno ay summon ni Zanshuro. Pero kakaiba dahil parang hindi nawawala. Inatake ni Meno si Sasuke at hindi tinabla ng Genjutsu. Napilitan si Sasuke na lumaban. Ayaw sana niyang mag-iwan ng bakas ng laban pero kinailangan niyang hiwain ang mga kuko at katawan ni Meno. Tumakas si Meno. Kinabukasan, nagulat si Sasuke dahil buo at magaling na ulit si Meno, parang walang nangyari. Hinarap siya ni Zanshuro at tinanong tungkol sa pag-atake kay Meno. Sinubukan ni Sasuke ang Genjutsu, pero walang epekto dahil sa artificial eye ni Zanshuro. Binalaan siya ni Zanshuro na mas paghihigpitan na ang bantay. Samantala, gusto ng Prime Minister na paalisin si Prinsipe Nanara sa kanyang nayon para gawing kampo ng sundalo. Plano niyang umatake sa ibang bansa para makakuha ng lupa dahil sa matinding gutom at kawalan ng tulong mula sa iba. Habang may meeting, palihim na pumasok si Kakashi sa library. Doon niya natuklasan ang mga tala tungkol sa Sage of Six Paths at kung paano ito gumaling. Binugbog si Sasuke ng mga bantay dahil sinubukan niyang ilagay sa Genjutsu si Zanshuro. Hindi siya lumaban at parang walang pakialam kahit masakit. Pinuntahan siya ni Gigi at Penjira para silipin kung buhay pa siya. Sabi ni Gigi, mas mabuting magpatingin si Sasuke sa infirmary dahil may bagong doktor doon na maganda, bata, at wala pang jowa. Inakusahan siya ni Penjira na ginagamit lang si Sasuke para makita ulit ang doktor na gumamot sa kanya kahapon. Umamin naman si Gigi na oo, guilty siya. Tumanggi si Ganon na sumama at isiniwalat na may basement sa opisina ni Zanshuro. Usap-usapan na may tinatago raw itong malaking sikreto doon. Samantala, chinek ni Zanshuro at Meno ang Meno na tinalo ni Sasuke. Naiirita sila kay Sasuke pero kampante sila na pwede lang gumawa ng mas marami pang Meno para ayusin ang problema. Sa gabi, tumakas ulit si Sasuke at nakipaglaban na naman kay Meno. Iniisip niya kung gumaling lang ba ito o ibang Meno na naman. Bigla niyang naramdaman ang epekto ng lason mula sa sugat sa pisngi na galing sa kuko ni Meno. Sakto namang dumating ang doktor at pinakalma si Meno, kaya tumigil ito sa pag-atake at umalis. Nawala ng malay si Sasuke. Pagkagising niya sa infirmary, nalaman niyang si Sakura pala ang bagong doktor. Dumating siya para i-update si Sasuke sa misyon. May balita raw si Kakashi tungkol sa sakit ng Sage of Six Paths. Gumaling daw ito gamit ang tinatawag na polar particles. Itinago ng Sage ang iba pang detalye pero nag-iwan ng mga clue kung saan at paano ito hahanapin. Kumuha si Sakura ng dugo ni Sasuke at nagulat siya na tinamaan pa rin ito ng lason.
Gusto ni Sasuke na umalis na si Sakura at bumalik sa dati niyang lugar. Nirerespeto niya ang lakas ni Sakura pero naniniwala siyang kayanan niya ang sarili niya. Duda rin siya sa mga ginagawa ni Zanshuro lalo na sa mga halimaw na dapat matagal nang wala. Ayaw umalis ni Sakura pero natuwa siya na nag-aalala si Sasuke para sa kanya. Nahuli nila si Gigi na nakikinig. Sabi nito, may pahintulot siyang magpagamot ng mga paltos niya. Nabalitaan din daw niya na mag-asawa si Sasuke at Sakura. Inamin ni Sakura na nagpunta siya roon para makita si Sasuke dahil bawal ang bisita. Habang bumabalik sila sa selda, pinakiusapan ni Sasuke si Gigi na huwag ikalat na mag-asawa sila ni Sakura. Ibinunyag naman ni Gigi na may nobya rin siya sa kabisera ng Redeku. Gulat na gulat siya nang malaman na matagal na magkahiwalay si Sasuke at Sakura minsan. Pinayuhan niya si Sasuke na bigyan si Sakura ng singsing. Tinanong ni Sasuke kung may alam si Gigi tungkol sa mga papel ng astronomy. Sinabi ni Gigi na mas alam iyon ni Penjira na isang librarian. Kinausap ni Sakura si Penjira habang nagsusugal ito sa break. Sinabi nito na nasa basement na bawal pasukin ng mga libro at kailangan ng permiso ni Zanshuro. Nag-alok si Sakura na magsugal para sa susi at nangakong magpapasok ng sandamakmak na yosi kapag nanalo siya. Ipinakilala siya ni Penjira sa larong Hoshin Arabe. Mabilis matuto si Sakura at tinalo siya agad. Inakusahan siya ng daya pero ibinigay pa rin ang susi. Sa gabi, ipinaliwanag ni Sakura kay Sasuke na minemorya niya ang mga gasgas at sira ng bawat baraha. Nakasanayan daw niya yun para laging manalo kay Tsunade hanggang magsawa ito. Tinanong niya si Sasuke tungkol kay Gigi na madalas bumibisita at nagkukwento ng nobya niya. Naalala ni Sasuke ang sinabi ni Gigi kaya tinanong niya si Sakura kung ano ang pakiramdam niya na madalas silang magkahiwalay. Medyo nahiya si Sakura pero sinabi niyang ayos lang sa kanya kahit minsan nami-miss niya si Sasuke. Gumawa si Sasuke ng singsing at pinasuot ito kay Sakura. Nahanap nila ang libro na may mga drawing na konektado sa Hoshin Arabe cards. Ipinapakita ng mga drawing ang mga bituin sa langit. Nakilala ni Sasuke ang ilan bilang mga tailed beast. Napag-isipan nila na ang dalawang natitirang drawing ay sina Janmara Tataro at ang Sage of Six Paths mismo. Naisip nila kung saan pa makakahanap ng dagdag na impormasyon. Naalala ni Sasuke ang chismis tungkol sa basement ni Zanshuro. May isang taong palihim na nakikinig at umalis agad. Sinabi ni Sakura na may darating na mensahero mula sa kabisera kinabukasan para makipagkita kay Zanshuro. Naisip niyang magpanggap bilang mensahero para makapaghalungkat si Sasuke ng mga sikreto. Natalo si Penjira sa postahan laban kay Gigi tungkol sa oras kung kailan dadaan si Meno sa harap ng selda nila. Gumamit si Gigi ng sanga ng puno ng almendres na galing kay Gano para akitin si Meno at himasin ito. Ipinaliwanag ni Gigi na kahit hindi naman kumakain ng almendres si Meno, palagi niya itong nakikitang tambay sa ilalim ng puno ng almendres, kaya naisip niyang trip nito ang amoy. Hinaplos ni Gano si Meno at naging okay naman. Dahil doon, naglakas loob si Penjira na subukan din. Kaso lumabas ng konti ang paa niya sa selda at naasar si Meno dahil bawal yon. Nagkagulo at natapon ng mainit na langis mula sa lampara, napaso si Meno at tumakbo palayo. Inayos ni Gigi ang sitwasyon nang dumating ang bantay para mag-check. Kinabukasan, sinalubong ni Sakura ang mensaherong si Fandaro. Nalaman niya na hindi rin alam ni Fandaro ang eksaktong gusto ng Prime Minister kay Zanshuro, basta kailangan lang daw magtanong tungkol sa isang uri ng progreso. Tinanong ni Sakura kung nagkita na ba dati sina Fandaro at Zanshuro at kung kailan huling pumunta si Zanshuro sa palasyo. Pagkatapos, dinala niya si Fandaro kay Sasuke na agad pinatulog ito gamit ang Sharingan. Pinag-usapan nila ang plano. Ipinaliwanag ni Sakura ang kahinaan ng artipisyal na mata ni Zanshuro na mahina ang tingin kapag pataas ang anggulo. Nag-transform si Sakura bilang si Fandaro at hinarap si Zanshuro. Inabala niya ito sa pagpapatingin sa bintana at inihagis ang tungkod ni Fandaro sa kabilang bahagi ng silid na si Sasuke pala na nakatransform. Nagtanong si Zanshuro tungkol sa nawawalang tungkod. Kaya naglabas si Sakura ng isa pang tungkod na nakatago sa ilalim ng kapa. Pinatagal ni Sakura ang usapan para mabigyan ng oras si Sasuke na sukatin ang butas ng susi gamit ang chakra at gumawa ng susi gamit ang Earth Release. Nagtanong si Zanshuro kung ano ang gusto ng Prime Minister. Nagbalik tanong si Sakura tungkol sa progreso. Sinabi ni Zanshuro na balak na niyang ipadala ang mga ari-arian sa kabisera pero ayaw niyang sabihin kung gaano karami. Samantala, nakaababa na si Sasuke sa basement. Dumaan siya sa isa pang pinto at nagulat siya nang makakita ng maraming manok at mga fossil. Umalis na si Sakura sa meeting at natuklasan ni Sasuke na may labasan ng silid papunta sa likod ng main building. Dahil sa altar sa loob, naniwala si Sasuke na binubuhay muli ni Zanshuro ang mga fossil gamit ang Impure World Reincarnation.
Inatake siya ni Meno at napansin ni Sasuke na hindi pa rin gumagaling ang paso nito mula kagabi. Habang umiiwas, napansin niyang walang tag si Meno kahit malinaw na sumusunod ito sa utos ni Sanshuro, kaya binago niya ng konti ang hinala niya pero naniniwala pa rin siyang may kinalaman ito sa muling pagbuhay. Pinatigil niya si Meno gamit ang espada na hindi pa hinuhugot at sa tulong ng Shadow Clone. Nilagyan niya ng sobrang lamig na tubig ang paso nito. Hinayaan ni Sasuke na kagatin siya ni Meno at kinausap ito hanggang pumayag itong tulungan siyang makabalik sa dati nitong kalagayan bago ito binuhay. Hinawakan niya ang dila ni Meno at pinalabas ang chakra niya para burahin ang kontrol ng Genjutsu. Naging mabait na si Meno at sumunod na kay Sasuke. Sa altar, may taong muling bumubuhay ng mga fossil para kay Sanshuro na gustong magkaroon ng hukbo ng mga Dragon Beasts. Ang mensaherong lawin ay nagdala ng balita mula kay Kakashi para kay Sakura bago lumubog ang araw. Nalaman niya na kumilos na ang Prime Minister gamit ang pangalan ni Prinsesa Manari. Naalala niya ang sinabi ni Sanshuro tungkol sa pagpapadala ng mga gamit sa kabisera at nag-isip kung saan niya kaya itinatago ang mga iyon. Hinanap niya si Sasuke. Wala siya sa kainan, kaya inisip niya ulit ang mga kulang pa nilang alam. Umupo si Gano sa tabi niya para kumain at napansin ang singsing sa daliri niya. Nagtanong siya tungkol sa asawa ni Sakura at nagulat siya nang banggitin ni Gano si Sasuke sa pangalan dahil narinig daw niya itong kausap si Gigi. Dagdag pa niya na bago dumating si Sakura, madalas daw si Sasuke tumitig sa mga bulaklak sa labas. Umalis si Gano. Lumabas si Sakura at nakita ang puno ng almendres na puno ng bulaklak parang cherry blossoms. Habang iniisip ang mga guhit, bituin sa langit at mga zodiac, napagtanto niya na konektado ang lahat sa mga galaw ng kamay. Samantala, nagtatrabaho sina Sasuke at Gigi sa paghihiwalay ng mga sirang aprikot. Sinabi ni Gigi na may bilanggo raw na namatay matapos kumain ng ganoon. Napansin ni Sasuke ang isang lawa sa malayo. Ayon kay Gigi, iyon daw ay hukay ng bulalakaw na napuno ng tubig ulan. Walang isda roon at sa araw, bughaw ito na parang bumagsak ang langit sa lupa. Biglang may naisip si Sasuke at umalis, sinabing siya na ang susunod sa gawain sa kusina. Nagkita sina Sasuke at Sakura sa opisina niya. Ipinaliwanag ni Sakura na ang mga galaw ng kamay sa Hoshin Arabe ay siya ring kailangan para lumabas ang polar particles. Sinabi naman ni Sasuke na alam na niya kung nasaan ang bumagsak na langit at niyaya siyang sumama sa gabi. Umalis si Sasuke sa selda ng gabi at napansin iyon ni Gigi. Nag-alala si Sakura kay Meno pero sinabi ni Sasuke na ayos lang. Hinawakan niya si Sakura ng muntik itong madapa sa pagtalon mula sa bintana. Dinala niya siya sa lawa na parang salamin ng panong bituin na langit. Nag-holding hand sila at tinanong niya kung gusto niya ng totoong singsing sa kasal para maalala ang isa't isa kapag magkalayo sila. Naisip na rin daw yun ni Sakura pero kailangan niyang alisin sa trabaho. Aminado si Sasuke na bihira siyang mag-alala pero tinatamaan siya kapag napapansin niyang tumangkad na si Sarada o nagbago ang buhok ni Sakura. Ganoon din ang pakiramdam ni Sakura kapag napapansin niya ang konting guhit sa mukha ni Sasuke kapag tumatawa. Ginawa ni Sakura ang mga galaw ng kamay at biglang may halijing liwanag na lumabas mula sa lawa. Lumapit siya at kinuha ang nakatagong polar particles. Nawala ang liwanag. Itinabi niya ang mga ito. Biglang may malakas na pagsabog sa institute. Nakita nilang may mga lumilipad na halimaw na parang dragon. Naisip nila na iyon ang mga gamit na sinabi ni Sanshuro. Gusto ni Sasuke na hulihin ang isa at pinapunte si Sakura sa institute para hulihin si Sanshuro. Pagdating niya roon, nakita ni Sakura si Sanshuro na nakasakay sa dragon. Pinasalamatan nito si Sasuke sa pagkuha ng polar particles. Napagtanto ni Sasuke na ginamit ni Sanshuro ang mga bilanggo para hukayin ang fossil, ang mga manok bilang sisidlan, at ang mga aprikot na sumipsip ng lakas para buhayin ang mga halimaw. Dahil nahanap nila ang mga particle, sabay-sabay niyang nabuhay ang maraming halimaw. Sinabi ni Sanshuro na ginagawa niya ito para sa bansa. Binalaan siya ni Sasuke na may kapalit ang paggamit ng bawal na jutsu. Hindi pala alam ni Sanshuro ang tungkol sa Empire World Reincarnation. Nang tanungin siya kung kakampi siya ng Prime Minister, napagtanto ni Sanshuro na may kakampi si Sasuke malapit kay Prinsipe Nanara. Nakita ni Sasuke sa Sharingan na kulang ang chakra ni Sanshuro para maging ninja, kaya may iba pang kumokontrol sa mga halimaw. Sa institute, patuloy ang paglabas ng mga halimaw at pag-atake sa mga bilanggo. Muntik nang mamatay si Penjira pero sinagip siya ni Sakura. Sinuntok niya ang pader at nagkaroon ng malaking butas para makatakas ang mga bilanggo, pati isang halimaw ay nasapak niya. Hinanap niya si Sanshuro pero wala na. Sa halip, may mga bilanggo siyang nakitang nagtatago at tinuro niya ang labasan. Biglang dumating si Gigi at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Sakura na si Sanshuro ang may gawa.
Sinabi ni Gigi na nakita raw niya si Zanshuro kanina sa bakuran pero galing na roon si Sakura at wala siyang nakita. Bigla siyang niyakap ni Gigi at sinaksak siya ng lasong kanay kapareho ng ginamit kay Sasuke noon. Kakampi pala ni Zanshuro si Gigi at hinayaan niyang gumalaw si Sakura para mahanap ang polar particles. Kinuha niya ang mga iyon. Sinubukan siyang pigilan ni Sakura pero inamin ni Gigi na nagustuhan talaga niya siya dahil kamukha niya ang nobya niyang si Margo. Nalungkot daw siya na kailangan siyang patayin at umalis. Gusto niyang buhayin si Margo gamit ang mga particle at ginamit ang jutsu ng muling pagbuhay. Nagsimulang gumuho ang buong institute at gumalaw ang lupa. Umalis si Zanshuro na tuwang-tuwa habang si Sasuke ay lumalaban sa mga lumilipad na halimaw. Isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa dating kinatatayuan ng institute. Naparalisa si Sakura habang bumabagsak ang mga debris sa paligid niya. Nakipaglaban si Sasuke pabalik sa institute laban sa mga lumilipad na dinosaur kasama ang tulong ni Meno. Napansin niya ang paglabas ng higanteng halimaw. Naalala niya na sinabi ni Zanshuro na may kakampi siya kaya napagtanto ni Sasuke na si Gigi ang kasabwat ni Zanshuro dahil siya lang ang ibang taong alam na hindi siya nag-iisa. Iniisip ni Zanshuro na matutuwa ang Prime Minister sa mga nakuha nilang gamit. Pinapalikasan ni Sasuke si Meno para iligtas ang mga bilanggo habang hinanap niya si Sakura. Kinabahan siya nang hindi niya maramdaman ang chakra ni Sakura. Nagising si Sakura na naipit sa ilalim ng mga guho, hindi makagawa ng chakra dahil sa lason at muli siyang nawalan ng malay. Pagmulat niya, si Sasuke ang nag-aalaga sa sugat niya. Humingi siya ng sorry dahil hindi niya napigilan si Gigi pero sinabihan siya ni Sasuke na okay lang. Naghanda pala siya ng gamot laban sa lason bago pa. Nagkita sina Zanshuro at Gigi at ibinigay ni Gigi ang polar particles. Gusto ni Zanshuro na patayin ang lahat ng bilanggo bago sumama sa minister para supulan ang pag-aalsa ni Nanara. Pinapaalala ni Gigi ang pangako niya. Inutusan ni Zanshuro si Gigi na targetin si Gano pero hinarang ni Meno ang dinosaur. Nagulat sila at naisip na si Sasuke na ang may kontrol kay Meno. Dumating sina Sasuke at Sakura kaya ibinaling ni Zanshuro ang mga dinosaur sa kanila. Binakbak ni Sakura ang lupa sa paligid ng mga dinosaur. Pinahabol ni Zanshuro si Gigi kay Sakura. Pinagsalpukan ni Sasuke ang mga lumilipad na dinosaur gamit ang Chidori Senadorban. Umakyat si Meno sa higanteng halimaw para atakihin si Zanshuro. Pero nakatakas ito at nasakay sa isang dinosaur. Patuloy na inatake ni Sasuke ang mga dinosaur gamit ang espada, apoy, at Chidori. May dumating na mensahe sa lawin na nagsasabing nakakulong na ang minister at si Nanara na ang hari. Pero nagpasya si Zanshuro na ipagpatuloy ang laban sa pangalan ng minister dahil hawak pa rin niya ang polar particles. Tinulungan ni Sakura ang mas maraming bilanggo na makatakas pero hinabol siya ni Gigi. Hinaranggan niya ang daan gamit ang pader ng lupa. Naparalisa si Sakura bilang side effect ng gamot pero si Gigi naman ang natrap sa bitag na inihanda niya. Inakit ni Sasuke ang higanteng halimaw papunta sa lawa kung saan nahirapan itong gumalaw. Nagpalit ng pwesto si Sasuke sa isang lumilipad na dinosaur para mapalapit kay Zanshuro. Inutusan ni Zanshuro ang dinosaur na tumakas pero sa halip ay ibinagsak siya nito at namatay siya sa pagbagsak. Nagpalit ulit si Sasuke ng pwesto sa isa pang dinosaur sa lupa. Dahil patuloy na nagbibigay ng utos si Zanshuro kahit wala na siyang kontrol, napalitan ang mga lumang utos ng mga bago. Nakuha ni Sasuke ang polar particles at bumalik siya kasama si Meno. Tinanong niya si Gigi kung ano talaga ang pakay niya. Pinakawalan ni Sakura ang bitag at balak ni Sasuke na ibigay si Gigi sa Land of Redeku. Inamin ni Gigi na isa siyang takas na ninja mula sa Suna at sumama sa minister para gumawa ng lihim na hukbo. Umibig siya kay Margo at tumalikod sa gyera pero namatay si Margo sa sakit habang siya ay nasa misyon. Nilapitan siya at inalok na bubuhayin si Margo kapalit ng pagbuhay sa mga dinosaur. Sinabi ni Sakura na baka ganoon din ang gawin niya sa ganoong sitwasyon pero pipigilan siya ng mga kaibigan niya at naniniwala siyang hindi gugustuhin ng mga yumao ang ganoon. Sinabi ni Sasuke na niloko si Gigi dahil buhay si Margo at tumutulong kay Haring Nanara. Umiyak si Gigi sa saya at ginhawa at pinakawalan ng jutsu. Kaya naging abo ang lahat ng dinosaur. Nagpaalam si Sasuke kay Meno. Isa sa mga dinosaur ang umatake kay Sakura habang naglalaho pero hinarang iyon ni Gigi at siya ang nakagat. Sinubukan siyang gamutin ni Sakura, ramdam niyang gusto niyang makita si Margo pero pakiramdam niya ay hindi niya yun deserve. Pagkalipas ng panahon, gumaling na si Naruto sa Konoha at tinanong si Kakashi kung kamusta ang Redeku. Sinabi ni Kakashi na opisyal ng hari si Nanara. Nakipagkita si Sakura kay Ino na napansin ang singsing niya. Naalala ni Sakura na dahil sa singsing siya natagpuan ni Sasuke sa ilalim ng mga guho.
Bumisita si Nanara sa guho ng institute at balak itong itayo muli kasama sina Margo at Gigi. Habang nasa magkaibang misyon pa rin sina Sasuke at Sakura, namimiss nila ang isa't isa, pero hindi sila nag-aalala.